We have gotten a chance to meet and have a small talk with Ma'am Jaylee Balais Pijar about her religion, which is born again. These people ask 2 questions each for her to answer. Let's proceed to the interview. When did you start to be a part of Born Again community? Since I was 6 years old. What does it mean to be a born again? Being a born again means you are one in Christ. Yung old pattern way of life, wala na yun. Hindi yung bagong pamumuhay na nagbabasa ng Word of God, nananalangin, kasi ayun yung way of communication sa Diyos, kasi ayun yung mga spiritual habit na ginagawa ng mga born again. What is the difference between born again compared to other Christian religions? Kasi sabi nila yung Catholic, Christian din tawag doon. Kasi Christian country tayo, yung bansang Pilipinas. Pero yung kaibahan ng mga born again Christian, kasi bahagi na ng buhay yung pagbabasa ng Bible, pag-attend ng fellowship, as yun, pananalangin, communicating lagi sa Diyos. Yun yung kaibahan namin. How to be part of this religion? Lahat naman doon sa church ng mga born again ay welcome. Basta yung merong desire sa puso mo na makilala pa ng mas malalim na paraan ang Panginoong Hesus, yung tatanggapin yung ang Panginoong Hesus, paniniwalaan mo na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, and after 3 days, He rose from the grave, at ngayon namumuhay na siya bilang isang espiritu na nananahan sa puso ng mga born again. Is your worship open for everyone? What are some of the core beliefs of the people from Born Again? Pagiging born again, hindi na kami nakiki-compromise. Kasi yung, pag kunyari, yung mga vices, alak, sigarilyo, masama naman kasi sa kalusugan yun. Kaya, hanggat maaari, pinagbabawal ng Diyos sa Biblia, mga ganung bagay. Kasi makakasira nga ng kalusugan. Hindi yung dahil ayaw lang ng Diyos. May scientific na basihan. What are the misconceptions of people towards your religion? Sabi ng iba, boring daw ang pagiging born again kasi nga daming bawal. Ayun nga, katulad ng sabi ko kanina, masama naman kasi sa kalusugan. At saka yung oras, isa pa yun na sasayang, yung panahon sa pamilya, imbis na nasa pamilya mo na lang gugulin sa barkada mo ka magtubos, makukuha kasi hindi mo na maiwasan yun pag nandun ka na yung mga bagay na mga importante, hindi mo ko magagawa. Tapos, basta yung health mo at risk. What does repenting of your sins mean? True repentance means 180 degree turn back away from your sin, from your old life. What will happen if you repeat the same mistake twice after repentance? Iba yun, confession lang yung may paulit-ulit kang kasalanan na nagagawa, tapos sorry Lord, tapos bukas sorry Lord, hindi yun repentance. Can you share some special memories from church? Yung pag-attend ko every Sunday, every prayer meeting namin, every fellowship. Lumalabas din kami, mga missionary, group, minsan out of town, minsan out of country, nakasama mo, napakasaya. Kasi sa magkakasama kayong nag-grow sa Lord, meron kang support group, iba't iba yung mga karanasan, mga problema sa buhay, pero pagka nagsama-sama sa mga born again, sama-sama manalangin, yung mga problema, bagamat hindi nawawala, pero nagbibigay ang Diyos ng solusyon. What advice can you give for someone who is at their deepest or lowest point in their life? May papayo ko lang sa mga tao na nasa lowest point of their life, yung maniwala lamang tayo na may Diyos na buhay, na nagmamahal sa atin, nangangalinga sa atin, at nakahanda siyang magpatawad sa lahat ng kasalanan natin.
Tanging ang Panginoong Hesus lang ang pwedeng magpatawad sa kasalanan natin kasi yung dugo niya walang bahid kasalanan. Napaka-perfect ng Panginoong Hesus. Kaya nga siya yung pinadala, sinugo ng Diyos Ama para maging hain yung buhay niya, inialay niya sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kasi yung dugo ng Panginoong Hesus ang pinaka-perfect, walang bahid dungis, walang kasalanan. Kaya si Jesus lang ang kailangan ng tao